Starting an online store is super exciting, pero nakaka-overwhelm mag-decide kung anong platform ang pipiliin, lalo na kung beginner ka. Dalawa sa pinaka-popular na options ngayon ay Shopify at Wix e-commerce. Pareho silang malakas in their own way, pero alin ba dito ang mas okay para sa mga nagsisimula? Sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga key differences ng Shopify at Wix, covering features, pricing, ease of use, at kung ano yung unique sa bawat platform. Pagkatapos ng video, magkakaroon kayo ng clear idea kung alin sa mga platforms na to ang pinakabagay sa business nyo. So without further ado, simulan na natin. Start tayo sa Shopify. Kilala ang Shopify bilang isang dedicated e-commerce platform. Lahat ng features ng Shopify ay designed para sa pagbebenta, kaya perfect siya para sa mga users na gusto lang mag-focus sa online business nila. Pag sign up mo pa lang, tutulungan ka na ng system na i-set up ang store mo, magdagdag ng products at mag-set up ng importanteng features tulad ng payment methods at shipping. Professional at streamlined yung experience. Pero baka sa mga beginner, medyo mahirapan sa paggamit ng Shopify kasi wala siyang drag and drop customization kagaya ng Wix. Instead, yung focus ng Shopify ay sa structure at functionality. Kaya okay siya para sa mga stores na gustong mag-scale agad. Sa kabilang banda, ang Wix ay nagsimula bilang isang website builder at pumasok sa e-commerce. Ang strength ng Wix ay sa simplicity at flexibility. Ang drag and drop editor ng Wix ay super beginner friendly, kaya kahit hindi ka pa nakakagawa ng website before, madali mong madedesign yung site na gusto mo ngayon. Pwede mong ilipat-lipat yung mga elements at i-customize yung layouts. At mag-eksperimento sa mga kulay at fonts. Super helpful to para sa mga tao na gusto yung online store nila ay mag-reflect ng unique brand identity. Pero worth noting na hindi kasing extensive ng Shopify yung e-commerce feature ng Wix. Kaya mas okay siya para sa mga small to medium-sized stores. Pagdating sa design, parehong maraming options ang dalawang platforms, pero magkaiba ang experience. Ang Shopify ay may curated section ng mga themes at karamihan sa mga ito ay optimized na para sa conversions at mukhang professional agad. Responsive din yung mga themes na to. Kaya siguradong maganda ang itsura ng store mo kahit sa mobile devices. Pwede mo ring i-customize ito gamit yung Shopify editor. Kung may coding knowledge ka naman, pwede kang mag-deeper customization gamit ang liquid programming language ng Shopify. Sa Wix naman, hundreds of templates ang available at mas hands-on yung design process. Pwede mong i-adjust yung bawat element sa page, giving you full control sa itsura at feel ng store mo. Pero ang downside lang ay once na pinili mo yung template sa Wix, hindi mo na siya pwedeng palitan ng iba nang hindi nire-rebuild yung site mo. Kaya importante na piliin mo yung tamang template from the start. Pagdating sa e-commerce features, Shopify ang clear winner dito. Pagdating sa robust tools, meron to ng lahat ng kailangan mo para magpatakbo ng professional store, tulad ng advanced inventory management, multiple payment gateways, abandoned cart recovery, at access sa isang malaking app store na may over 8,000 integrations. Dahil dito, perfect ang Shopify para sa mga businesses na gustong mag-scale or yung mga stores na expected nilang mataas yung sales volume. Ang Wix, on the other hand, ay meron namang essential e-commerce tools tulad ng product pages, payment processing, at basic inventory management. Pero kulang siya sa mga advanced features na meron ang Shopify. Halimbawa, kahit na meron ding abandoned cart emails ang Wix, hindi ito kasing flexible sa tracking ng inventory at management ng malalaking catalogs. Ang pricing ay isa pang importanteng consideration lalo na para sa mga beginners. Ang basic plan ng Shopify ay nagsisimula sa $39 per month at meron tong unlimited products, 24/7 customer support at access sa key sales channels tulad ng Facebook at Instagram. Pero may transaction fees unless Shopify payments ang gamit mo. Sa Wix naman, ang e-commerce plan ay nagsisimula sa $27 per month. Medyo mas mababa to kumpara sa Shopify at kasama na dito ang features tulad ng free custom domain for the first year at access sa kanilang drag and drop editor. Para sa mga beginners na may tight budget, mas approachable ang Wix dahil sa mas mababang starting price. Pero dahil kumpleto sa features at scalable din yung Shopify, worth it naman kahit medyo mas mahal. Lalo na kung seryoso kayo sa pag-level up ng online store nyo. Sa Shopify, nagsisimula ang process sa pag-sign up ng free trial. Pagkatapos mong mag-sign up, tutulungan ka ng Shopify sa mga basics. Pagpili ng theme, pagdagdag ng products, at pag-setup ng payment at shipping options. Malinis at intuitive yung dashboard. Nakafocus sa sales, performance, at orders. Mabilis kang makakapagdagdag ng product descriptions, mag-upload ng images, at pwede mo ring integrate yung mga marketing tools tulad ng email marketing kung meron ka. Kung may value ka sa efficiency, ramdam mo talaga na parang ginawa ang setup process ng Shopify para sa'yo. Sa Wix naman, nagsisimula ito sa pagtatanong kung anong klaseng website ang gusto mong gawin at makakapili ka mula sa hundreds of templates na tailored sa iba't ibang industries. Ang drag and drop editor ng Wix ay nagbibigay sa'yo ng instant control sa design mo. Halimbawa, pwede mong i-click yung isang section, lipat siya, i-resize, at magagawa mo lahat ng to nang hindi ka nagtatouch ng code. Madali din ang magdagdag ng products. Pwede mong i-click yung add products button, punan yung details, mag-upload ng images, at pumili ng payment options. May visual preview pa ng store mo habang binubuo mo siya, kaya madali mong makikita kung paano nagkakasama-sama lahat in real time. Ngayon, pag-usapan naman natin kung gaano kadali magsimula sa bawat platform na to. Kung gusto mong magsimula sa Shopify, highly recommended kung gamitin mo yung link na nasa description. Pag kinlik mo yung link na yun, makakakuha ka ng special offer kung saan makapag-start ka sa Shopify para sa unang 3 buwan mo at $1 lang yun. Sobrang sulit na deal para makapagsimula sa isang powerful na platform. Pag kinlik mo yung link, dadalhin ka sa isang page na ganito. Para makuha yung $1 offer for your first 3 months, ang kailangan mo lang gawin ay ilagay yung email address mo at i-click yung start free trial button. Ang pinakamagandang part dito ay makakakuha ka ng first couple of days na totally
libre pa. Hindi mo pa kailangan bayaran yung $1. Pagkatapos nun, mag-set ka lang ng password at i-click yung Create Shopify Account button. Pag ginawa mo yun, tatanungin ka ng ilang questions tungkol sa type ng store na gusto mong gawin. Pero pwede mo namang i-click yung Next, Next, Next. O kaya skip na lang lahat ng to. Hindi naman ganun kahalaga yung mga questions na yan sa kabuuan ng proseso. Meron din silang pricing plans, ang basic plan, Shopify plan at advanced plan na makukuha mo lang for $1 sa unang 3 buwan mo. Pagkatapos nun, ang presyo ay $39, $105 para sa Shopify plan or $399 para sa advanced plan. Pero ngayon, pwede mo munang i-click yung skip, I'll decide later sa baba para mapunta ka sa Shopify dashboard mo. Ito yung itsura ng dashboard at makita nyo sa left side, nandyan yung orders. Pwede nating makita yung drafts, shipping labels at abandoned checkouts. Nandyan din yung mga products kung saan pwede nating i-click yung add product button o kaya mag-import. Pag kinlik mo yung add product button, dadaling ka nito sa product section kung saan pwede mong ilagay yung titles, descriptions, meta, media, categories at iba pang importanteng details. Nandyan din ang inventory kung saan pwede nating i-track ang mga items by doing this. Tapos may customers page din tayo kung saan pwede nating makita lahat ng customers natin. May marketing tab din tayo kung saan makikita natin ang mga importanteng bagay tulad ng online store sessions, online store conversion rate, average order value, orders attributed to marketing, sales attributed to marketing, at pati na rin ang total sales, pati na ang activity creation dito para makita natin. At syempre, top marketing channels. Pwede pa tayong mag-add ng marketing apps dito. At kung gusto nating i-edit yung online store natin, pwede tayong pumunta sa themes. Dito natin pwedeng baguhin yung mga themes. I-click yung customize button para ma-customize yung themes na gusto natin. Pwede rin tayong mag-add ng themes mula sa theme library. At meron din silang popular themes section kung saan makikita natin ang iba't ibang themes na pwede natin gamitin. Pwede mong i-add yung mga to by hitting the add button at pagkatapos, click mo lang yung customize button. Pag na-click mo na yung customize button, dadaling ka nito sa page kung saan pwede mo nang i-edit yung actual editor na sobrang dali lang gamitin at intuitive. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-click sa mga bagay and double-click kung kinakailangan at mag-start mag-edit. Kasing dali lang ng pagpunta sa left side at yung mga ganun. Pagtapos ka na, i-click mo lang yung save button sa taas at ready na ang Shopify store mo. Ngayon, kung gusto mo naman mag-start sa Wix, pwede kang mag-start completely free. Siguraduhin mong gamitin yung link sa description sa baba at dadalhin ka dito sa page na to. Ilalagay mo lang yung email address mo, i-click yung start button at dadalhin ka sa page kung saan kailangan mong gumawa ng password at i-click yung sign up button. Pag nasagot mo na yung mga questions, dadalhin ka sa page kung saan pwede ka na magsimulang mag-build ng website mo. Ang pinaka-cool na part ng Wix ay yung artificial intelligence website builder nila. Na ibig sabihin, pwede mong gamitin ang artificial intelligence para gumawa ng website mo from scratch, lalo na kung e-commerce store siya. Pindutin lang yung start chat, tapos ilagay kung anong klaseng store yung gusto natin gawin. Halimbawa, pwede kong sabihin na gusto kong gumawa ng fitness apparel website. Pag sinabi ko yun, mag-iisip yung AI, gagawin yung mga necessary tasks, at magre-respond sa'yo para magtanong ng mas marami pang details about sa website para magawa niya ito ayon sa specifications mo. Pagtapos na ang lahat, magsisimula na ang AI na gawin yung website at makukumpleto na to in just a few moments. Meron na tayong first ever Wix website na ready nang gamitin. Pwede rin natin gawin yung parehong bagay sa Shopify, tulad ng magdagdag ng products, mag-setup ng shipping, mag-setup ng payments, mag-design ng website, at marami pang ibang importanteng bagay. Meron ding home button syempre. At pwede tayong pumunta sa taas kung saan pwede nating i-design yung site natin. Pindutin lang natin yung design site at pipili tayo kung gagamit tayo ng AI or template. Piliin natin yung pick template option para makita natin na meron silang hundreds of templates na pwedeng pagpilian. At bawat isa sa kanila ay mukhang mas maganda kaysa sa huling template. Pwede mong i-click yung edit button sa kahit alin sa mga to at dadalhin ka nito sa website editor nila kung saan pwede mong simulan i-edit yung template at gumawa ng changes nang kasing dali ng pag-drag and drop. May kita mo kung gusto kong i-edit kahit anong part ng template, pwedeng i-click ko lang to at i-drag kung saan ko gustong ilagay sa page. Pwede kong i-click yung kahit anong bahagi ng page at sobrang dali lang gamitin. Parang ganito lang. Pwede kong ilipat-lipat at yun na yun. I-comment nyo lang sa baba kung alin sa mga platforms na to ang fan kayo at kung alin ang balak nyong simulan. Huwag kalimutan gamitin yung mga links sa description para makuha ang best deals possible sa pag-start na kahit alin sa mga platforms na to. At isa pa, affiliate links sila kaya pwede kaming magka-benefit dito. Kaya maraming salamat in advance sa suporta sa mga videos na katulad nito. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at excited na ako makita kayong lahat sa susunod na video.